Breaking news po mga kababayan, nako po, grabe ang banat po ni Attorney James Reserva, isang professor of Political and Constitutional Law. Binanatan po sila de Lima, sinabihang nakakasuka dahil nga po tila isang pagmamalabis ang ginagawa nila para si Sara Duterte ay mapabagsak nila para hindi tumakbo sa 2028. So ngayon mga kababayan, grabeng pasabog ito. Supalpal talaga ang mga tangalista dito. Sila Terry Ridon, sila Luistro, sinapak ng husto. Mga kababayan, kaya pakinggan po natin. Talagang magaling po ang abogado na ito. Dahil talagang legit talaga yung kanyang mga sinasabi. Pakinggan po natin. Talagang politika ang ginagawa at talagang gusto talaga nilang tibagin si Sara. Kaso, hindi nila matibag. Dahil mahal po ng taong bayan si Sara Duterte. At ito talaga ang pag-asa ng bansang Pilipinas para bumaba ang gasolina. Dahil ginawa po nila ngayon ay talagang ginawa nilang gatasan ang taong bayan. Ini-scam tayo. Kaya ito ng pasabog ni Attorney James Reserva. Magugulat kayo dito. Ito po. When I read the decision of the case Torion versus House of Representatives at saka yung Duterte versus House of Representatives, malinaw talaga na ang sabi ng Supreme Court ay hindi talaga entirely political process ang impeachment. It must be governed by the strict adherence to our constitutional processes. So, talagang as of now, makita mo talaga ang violation ng constitutional rights ng respondent. Number one, yung violation ng Equal Protection Clause. No one shall be denied the equal protection of the law. Now, what is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Ngayon, sa case ni President Marcos, it was dismissed lacking in form and in substance kasi walang ultimate facts. So, walang ebidensya. Yan ang kanilang yardstick. But in the case of Vice President Sara Duterte, walang ultimate facts, lahat ng allegations lang, walang ebidensya, and yet they found sufficiency in substance. Diyan pa lang, meron ng violation. Pangalawa, nakita ko, diyan sa nawala na yung presumption of innocence. One who accuses has the burden to prove of his accusation. Normal yan eh. Yung onus probandi, nandoon yan sa nag-akusa. Ngayon, ang ginawa nila, ang inaakusahan, ngayon na siya na ang parang may responsibility, mayroong obligation to prove her or his innocence, which is not consistent to the principle of fair play at sa presumption of innocence. May narinig naman ako na yung defense team ni Vice President Sara Duterte cannot cross-examine the witnesses of the prosecution at saka yung mga complainants. Violation na ng due process. Lahat ng mga rights under the Constitution na sabi ng Supreme Court must be observed ay talagang they are ignoring it, they are denying it to the Vice President. Pero ang masakit dito, Admar, while other parliaments in other countries or law-making bodies na doon are busy finding solutions to this crisis brought about by the war of U.S. Versus Iran, our House of Representatives and the Senate are busy decimating and destroying Vice President Sara Duterte. Ano ba ito? We are supposed to have a House of Representatives
who will look at the welfare of the people na at this time are facing grave economic crisis. And yet, hindi na priority yan. They are prioritizing a very politically motivated partisan na agenda. And lahat ng gagawin nila, even violating, trampling down rights of the respondent enshrined in the Constitution. So talagang nakakasuka talaga ito. Very, very hindi man lang disappointing, but talagang condemning to the highest degree. Admar. Opo. And merong mga paunang, lalo na yung udang liderato po ng Kamara, nababanggit at pinapangalandakan nila na yung mga representative doon, kumbaga automatic na nagiging tinig or boses ng taong bayan. So kapag meron daw inihain dyan, automatic daw na sila nagre-represent sa taong bayan po, attorney. Paano naman po ma-differentiate sa tingin nyo po kung sila ba ay sumusunod sa tinig, well, sa kanila mag-uumpisa no, yung impeachment sa pagpapanagot po sa mga tiwaling opisyal. Pero paano naman po malalaman kung ang ito pong ginagawa nila ay boses or sila talaga ay nagre-represent sa kanilang mga constituents at hindi sa personal na interest po, attorney? Malinaw yan, Admar. Malinaw yan sa sikat ng araw. They are not basing their stance from the pulse or yung sentiments ng kanilang mga constituents. Ang kanilang motivation ay personal interest. Ayan mga kababayan ko, yung ginagawa kasi ng Kongreso ay personal interest ayon po kay Attorney Reserva. Talagang nakakasuka sila De Lima, sila Luistro, sila Terry Ridon at Benny Abante. Kasi alam naman natin ang kanilang motibasyon. Politika talaga kasi nga malakas si Sara na maging presidente. Lalong-lalo na po sa iba't ibang uri po ng mga survey. Talagang sumabog ang pangalan ni Sara. Sabi ng mga comment, may pera sa impeachment. Ayan mga kababayan ko, may pera pala sa impeachment. Kaya pala, gustong-gusto nila ng impeachment kasi nga, pinipera nila. Halaka, mga kababayan ko. Matindi po ito. Walang batas sa termino ni Bangag. Kawawa ang taong bayan. Tumitindi pa ang pagtaas ng mga presyo ng mga produkto. Lalong-lalo na ang gasolina. Kahit wala namang mga barko ang Pilipinas na bumabiyahe sa anong tawag dito mga kababayan, Strait of Hormuz, pero sinasabi lang na meron. Yung pala pinapataas lang ang presyo ng gasolina. Grabe si Ngagba. Leader ng kawatan, grabe naman si Ferdinand Topacio. May magagawa tayong mamamayang Pilipino kung magkakaisa tayo sa napalayasin si Ngagba. Halaka. Marami gigil na. Hindi na nagpipigil lang mga tao. Sabi ni Chu Chang Chua. Sa totoo lang, wala tiwala ang taong bayan sa mga magnanakaw na kongresista. Mga ganib gahaman, sakim sa pera at kapangyarihan. Kumamkam ni Lustay winaldas ang kaban ng bayan. Grabe sila, sumitsit or sumirit ang pera ng bayan sa bulsa nila. Imelda Aquino. Tama po kayo, Attorney Reserva. Kawawa ang taong bayan sa admin ni Ngagbangag. Halaka. Tama po kayo, Attorney. Ngayon, mga international country, nag-iisip din sila. Hindi pwede, thank you po. Dapat wag iboto lahat ng kasama sa mga nagpipilit unahin niyang impeachment. Kaysa sa kalagayan ng mga tao ngayon na nasa krisis at tayo mapapahiya naman kayo, mga ngagba kayo. Halaka. Pinaghahandaan naman ng adik at magnakaw na naman si Ngagba. Ang impeachment, nangutang na naman ng bilyones. Halaka. Grabe mga kababayan ko.
Gusto talaga nila si Sara na maging presidente. Ayaw namin ng mga dilawan, mga tangalista, bobolista, mga kakampi ng mga ngagba. 'Di ba, mga kababayan ko? Sabi ni ni Auntie Claire, mga kababayan, si Sara Duterte daw hindi naman daw agila. Nag-feeling na agila lang daw pero mukhang sisiw lang daw. Itong si Auntie Claire may kayabangan. Mala dilima naman na may Junel. Ito yung kumakalat na balita na mayroong karelasyon na bebot. Mahilig sa bebot. Adultery. Yan yung kumakalat Di natin alam kung totoo. Sana sagutin na Auntie Claire. Totoo ba na may bebot sa Auntie Claire na batang-bata? Mahilig sa bata, parang dilima, mahilig sa driver, sweet lover, halaka. Totoo kaya, mga kababayan ko? Tuloy pa natin ito. At saka yung personal preservation kasi alam nila na they have committed sins. They have committed betrayal to the Filipino people, to their constituents. Kasi karamihan sa kanila ay they enjoyed the loot na nangyari sa ating kabanang bayan. The recipients, alam naman talaga yan, balitang-balita yan Karamihan sa kanila ay recipients of the malita. So, they are afraid na the moment Sara becomes president, they will be talagang held accountable. So, at this time, it's no longer about the voice of the people, it's all about their survival as not only as a leader, but survival sa kanilang kaso na harapin the moment Sara Duterte becomes president. Opo. Kasi they committed sins against the Filipino people. Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita nyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubosin nila yung panahon, nababanggit nga nila, na meron daw silang mini trial, no? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si VP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President. Ayan, mga kababayan ko. Yan po ang balak po nila, siraan at pabagsakin po. Gaya ng ginawa nila kay Binay, pinabagsak. Pero iba ang sitwasyon ni Sara Duterte. Dahil nga pong ginagawa ng Kongreso, pera-pera, money-money, mali-maleta. Nag-aantay lang ng budget para sa pirma. Gaya ni Ronaldo Puno, wala na kasing budget kaya balik kay Kiko Barsaga. So ngayon, mga kababayan, makikita talaga natin na ang kanilang punto dito, ang Kongreso, negosyo. Pag may impeachment, may pera talaga. Mga kababayan, hindi mo makikita dito yung mga puso nila na kunwari hahabulin nila yung mga kawatan pero sila pala yung mga kawatan. Parang yung magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Pero yung kay Sara, iba. Si Sara kasi ginawan lang nila ng kung ano-anong kasalanan na wala namang ebidensya. Pati sa COA, malinis ito. Pero itong mga congressman na pulpul na mga ito, gaya nila Terry Ridon na galing-galingan,
saka si Luistro. Yan ang sabi ni ni Rowena Guanzon ha. Disclaimer. Ito yung mga banat ni Rowena Guanzon. Kaya supalpal itong sila De Lima, nakakasuka. Sukang-suka ang taong bayan sa inyo. Mga congressman na mga kawatan. Ngayon lang po nasira ang kongreso mga kababayan kasi sa dami ng kawatan, nung panahon ni Tatay Digong, mataas ang pagtingin sa kongreso ng taong bayan. Pero ngayon mga kababayan, sirang-sira dahil po sa mga maleta na ito na pinasabog ng 18 Marines, lahat sila kawatan. Kaya anong masasabi nyo po? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang like at isang share po. Mabuhay. Salamat po.